Magandang hapon sa inyo mga ka-farmers natin. Dito tayo ngayon sa ating kaunting manukan. Ngayon ay maulan-ulan ang ating panahon. Hindi maganda. Pero tuloy pa rin tayo sa pag-aalaga ng ating mga manok. Ito nga palang ating pinapakain mga ka-farmers ay Rhode Island Red. Meron tayong kabir itong tsaka yung puti. Tsaka meron tayong Black Astrolop. Sayang at namatay yung ating pinaka-breeders na basilan, napakalaki nun. Pero may pinalit tayo, medyo bata, kaso medyo maliit pa siya. Sa pagpapakain natin ng ganitong mga manok, ay hindi naman kailangan na purong feeds ang ipakain natin. Lalo ngayon, napakamahal ng feeds mga ka-farmers. Kung gusto nating makatipid, simpleng pamamaraan lang ang ating dapat gawin. Ang ginawa ko mga ka-farmers para hindi naman tayo mabigatan sa mga patukan natin, lalo ngayon napakamahal. Yung pinakamura na ating mabibili, yun na lang tahop o ipa. Pero 25 na ang kilo mga ka-farmers. Pero kapag meron tayong mga alternatibong patukat, kagaya po ng saba ng saging, yung kaya ng saba ng saging, katawan ng saging, pwede natin siyang ihalo. Lagyan lang natin ng feed saka darak at bigyan natin ng kaunting vitamins, egg 1000. Maganda na sa kalusugan nila at tuloy-tuloy na ang kanilang pangingitlog. Kaya kung nasa bukid tayo, gagawa lang tayo ng paraan mga ka-farmers para mapaganda ang pag-aalaga ng ating mga manok. Tingnan naman kung gaano kalalaki sila. Hindi po purong feeds yung pinapakain natin dyan. Pero tingnan nyo naman kung gaano kalalaki itong ating mga manok. Nasa pag-aalaga lang yan mga ka-farmers. Kaya kung magsisimula kayo mag-alaga ng manok, kailangan pag-aralan ninyong mabuti kung ano ang tamang pamamaraan, tamang gawin, tamang pagpapakain sa inyong mga manok, para magkaroon kayo ng mga manok na nasa magandang kondisyon. At ito nga palang aking mga alagang manok. Ito yung pinagkuhanan ko ng aking mga sisiw. Kaya mga itlog nito, iniipon ko, inilalagay ko sa incubator. At nakapagpapisa na ako mga ka-farmers at ipasisilip ko sa inyo yung kanilang mga anak. Nabili ko itong aking mga manok noong June. At sa awa at tulong ng Diyos ay nakapagparami na ako ng breed nila. At mga Desyembre, meron na rin papalit sa kanila. Pero hindi ko sila kakatayin mga ka-farmers. Ang gagawin ko sa kanila, patuloy ko lang silang bibigyan ng patuka sapagkat iitlog pa naman sila. Napakalaking pakinabang pagka meron tayong ganitong mga manok mga ka-farmers. Kaya kung gusto nyo mag-alaga mga ka-farmers, gawin nyo lang simple. Higit sa lahat, tiwala sa itaas, tiwala sa Panginoong Diyos para maabot mo yung mga pinapangarap. Yan lang mga farmers at magandang hapon sa lahat.